Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Aquarius bago matapos ang buwan ng July 2024? Pwedeng nangyari na to, mangyari pa lang. Itong gagawin kong reading. Kung hindi man mag-resonate sa inyo, baka mag-resonate o tumama sa someone na kakilala ninyo o malapit sa inyo. Yung gender, huwag nyo na masyadong pansinin. Okay? Lalo na kung di fit sa sitwasyon nyo. Yung gender. Okay? Pero kung tama naman yung nangyayari dun sa kwento, mali lang yung gender, yun nga, huwag na pansinin yung gender. Pwede namang energy na lang yung gender, diba? Masculine o feminine energy. Pwede rin yung male, siya yung extrovert, at yung female yung introvert. So, kayo nang bahala. So, ano to? Um, wala akong makitang topic dito. So, ano, yan. Kasi iniisip ko, sino yung tumatanggi sa offer dito? Tapos nakita ko na nga ito. Babae yung tumanggi sa offer. Probably single mom. Hiwalay na siguro sila. Nag-aaway dito, oh. Toxic yung partner niya. Saka di siya naging masaya sa connection na yon. So, itong single mom na to, nasa process na ng healing. Particular yung kanyang weakness. Nasa healing process na siya sa pag-heal ng kanyang weakness. Kasi, yun nga, na-damage yung kanyang confidence, self-esteem. Yun yung nawala sa kanya eh. Self-confidence, self-esteem, assertiveness, yung being strong, nawala yan. Naging weak nga siya dito. So ngayon, iniisip ko, itong nag-o-offer ng something dito ay yung ex-husband niya o ex-boyfriend. Pero siya to, ayaw na niya, tinatanggihan niya yung offer. Kasi mas gusto niya pang mag-manifest na lang ng someone else kaysa bumalik sa partner niyang toxic. Ganun eh. Anyways, alamin natin kung sino tong partner nitong single mom. Taurus o Aquarius? Alin man dyan. Etong muntik ko nang nalimutan. Kasi sa Capricorn, hindi ko nasama yata to.
Kaya pala parang ang bilis ng reading ko doon. Hindi man lang mabot ng 10 minutes. Nakalimutan kong gamitin. Ito yata. Pero hindi ko to kakalimutan sa Aquarius. Ito kasi ay plain codes. Extra info din kasi to, sayang. Eh, hindi ko na kasi ma-edit yung sa Capricorn eh. Wala kasi akong editing app na masyadong komplikado explain basta ganun. Anyways. Punta na tayo dito. Oh. Financial aid ay posible mula sa someone na maitim. So, kung di balat yung maitim o moreno o kayumanggi, eh buhok. Okay? So, sabihin natin yung balat niya ay maitim, moreno, kayumanggi. So, siya yan. Siya yung maaring makatanggap o mag-send. Siya yung pwede mag-send o maka-receive ng financial aid. Okay? Ngayon, pwede rin naman to sa mga mapuputi na tao o lalaki. For as long as itim yung buhok. Okay? Kasi may nagpapakulay ng buhok, maputi. Tapos ang kulay ng buhok, naging brown. Kasi nagpakulay nga ng buhok o sabihin natin natural na gano'n na yung buhok niya. Kasi may lahi siyang foreigner. May lahi yung magulang niya na foreigner. Kaya blonde. So kung ganun yung case, eh, hindi siya tatamaan ng reading na to. Ang tatamaan lang ay yung balat nga, eh, brown, tan, o dark. Kung di balat, eh, buhok, eh, black. Okay? Black lang. Hindi pwedeng brown. Basta black. So, ayan. Ano pa bang masasabi dito? Siya yung pwedeng mag-send ng mag-send o magka-receive ng money. Pwede rin siya yung tutulong. Eh, siya yung makakapag-send o makakatulong sa tao na nangangailangan. Ganyan. Kasi pwedeng vice versa eh. Pwedeng mangyari. Basta ganun, parang magiging somewhat blessed yung iba sa inyo. Dahil nga sa taong to o siya yung tutulong sa iba sa inyo para maging blessed kayo. Pwede rin. Financial support, financial success. Ganun eh. So sabihin natin, mahina ang benta. May someone na mag-a-advise. Probably, yun nga, lalaki na moreno. O itim ang buhok kung maputi. Siya yung mag-a-advise para magkaroon ng change sa business strategy. Ganun eh, parang dahil sa kanya, tataas ang benta. Kung ano, business partner, o anyone na para bang kakilala ng iba sa inyo na mag-a-advise kung nasa business nga. So, pwede rin gano'n. Ito ang uli.
bonding o bonding. As you get to know each other, you discover many things in common. Bonding. So, yung iba sa inyo ay may chance na makaband ang kanilang crush o kanilang karelasyon bago matapos ang July 2024. O ini-encourage yung banding para sa mga magkakarelasyon o kasal na para mabuhayan ulit ang koneksyon. Pero kung single, yun nga. Pwede itong may makakaband sila. Tapos, magugulat na lang sila na na-fall na sila doon. O pwede rin namang vice versa. Yung taong yun, yung mapapol sa iba sa inyo na makakaband nyo. Band o bond. So, development of feelings sa friends o sa ka-workmate. Posible basta may bonding, matagal silang nagsama. Workplace romance. Ito na nga sinasabi ko, baka magka-developan, magka-workmate. So, ayan, yung iba sa inyo ay baka ganito nga mangyari, workplace romance, common cause connection. So, ayan, workplace romance ay posible para sa iba sa inyo. Bago matapos ang July 2024. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. Bye now.